Ayan, nakikita na po. Kita na yung screen. Yes, sir. Sige, yun. So yan, so ano po ba yung system administration? So basically, it's the configuration and management of the hardware, software, and operating systems, also known as our infrastructure. So ginagamit yan to support users, devices, and applications. They rely on to do their job. So more on tech, halos ano siya, support team siya or support individual sa isang IT. Okay, so bakit po ba kailangan natin maging malaman or yung subject natin na system administrator? So bakit bakit hindi nyo pag-isipan or gusto maging isang system administrator? So unang-una, great starting point siya in IT kasi nga exposed kayo sa lahat, exposed to everything and everyone, hardware, softwares, users, and devices. And then second naman, in-demand role siya kasi siya yung original role in IT. So bago pa lumabas yung mga ibang sector ng IT, so nung lumang panahon, siya lang yung pinaka-original ng IT. Okay? So wait lang. Ano yon? No. Paano kayo ng sticker ka na? Wala ko eh. Hindi ka wala kong bibigay. Ano lang ba? Binigyan mo ako hindi updated eh. Eh last year pa yata yan eh. Hindi, ngayon ako. Ano nga? Hindi ko pa ito. Baka meron ako dyan. Ano yun naman? Sige. Isa na ako. So number 2 is in demand role kasi siya. Parang siya yung pinaka-OG godfather pagdating sa IT. So wala pa yung mga web developer, wala pa yung Okay, so wala pa yung mga nakikita yung bagong role sa IT. So, okay. Next is learning on the job is the job. So, everyday problem solving, troubleshooting, and playing with new technology. So, ibig sabihin, kapag isa ka ng system administrator, hindi matatapos doon yung knowledge mo. Ibig sabihin na makaka-encounter ka araw-araw problem solving, troubleshooting, hanggang sa maka-encounter ka ng mga bagong trouble or problem na kailangan mong isolve. Kasi yun yung trabaho ng isang system admin. Okay, then last is satisfying and rewarding. So, syempre, nakakatulong ka sa ibang tao, sa users or teammates mo, and even yourself. Okay? So, yan. Kagaya niyan, pwede mo siyang gawing sideline. So, kung meron ka ng regular job, since na may alam ka, pwede kang mag-offer ng mga services. Kagaya ng pag-repair ng computer or kahit anong alam mo. O lalo na dun sa mga tita nyo na sabihin IT ka, papagawa sa inyo yung rep. 'Di ba? Merong mga ganong instances. So 'yon. O ikaw na bahala kung paano mo gagawin yung rep as an IT. Pwede naman, 'di ba? Okay, next. Ay, mali. So ito po yung common sa mga roles ng isang systems administrator. So syempre sa gitna natin meron yung system administrator and then meron ding security administrator, database administrator, network administrator, and then meron ding web administrator. So isa-isahin po natin kung ano ba yung mga roles ng mga yan sa isang company. Okay? Start tayo sa network administrator. So siya po yung responsible for our network infrastructure which consists of routers and switches and the traffic flowing through them. Okay? So basically sa mga networking, common yan sa mga wiring. Okay? Next, pag web administrator naman, responsible for maintaining web servers. Web server is a fancy term for a server, a machine in our data center that hosts websites and web services, and they're also responsible for exposing websites and web services externally to the internet as well as to internal users. Okay, so yan naman po yung web administrator. So siguro kung mapapansin nyo kung nakapagpa-ID na kayo, meron sino na nakapagpa-ID na dito? Nakukuha ko palang TL eh. Ay, Yun. Siguro nakakita niyo yung system na sa cellphone lang. So yon, ako rin gumawa nun. YouTube lang. ako pala sir. YouTube Lapit, lang. lapit. Gumamit lang ako ng laptop tapos kinonect ko lang sa router para ma-access nyo. And then ginamit ko lang doon is SAM. Okay, so ibang subject na kasi yon pero
Mas maganda yon, kahit mag-YouTube lang kayo, kaya nyo gawin din yun. Kahit wala kayong kaalam-alam sa code. Even ako, wala rin akong alam sa code. Pero, syempre, as a technical person, kailangan mong mag-explore. Kagaya nga nung sinabi ko kanina, mas maganda hindi ka i-stop matuto. Okay? So, yan. Kung ano yung gusto mong matripan, yun, gawin mo na lang. At least, ma-rewarding naman yan kapag nagawa mo. Okay, next, security administrator responsible for securing our systems and our network. So they're also responsible for firewalls, both hardware or software living in our own network. Okay, so basically sila naman yung nag-handle ng security. For example, yung firewall na yan, pag sinabi kasing firewall, hindi yan sa sunog. Pag sinabi kasing firewall, ano nga yun? Nawala. Ayun, siya yung nagbablock ng mga website. So siya yung nagko-control kung ano lang yung pagdating sa internet. Siya po yung pwede mag-control kung ano lang yung pwede mong pasukin na websites. Okay, so syempre, bawal ka manood ng Bolt pag nasa company ka na. Mga ganon. Okay? Whitelisting, sir. O yun, whitelisting or blacklisting. Okay, dalawa yan. Next, database administrator naman, responsible for the database living on those server. Databases are used by application to read and write data. They're also responsible for ensuring the integrity and efficiency of that data. And may naputol. Hindi ko na siguro na-type. Okay, yan. So, yan. And then last natin, ang system administrator naman, or sysadmin kung tawagin, or admin din, sa a person who is responsible for the upkeep, configuration, and reliable operation of computer systems. So especially multi-users computers such as servers. So the system administrators seek to ensure that the uptime, performance, resources, and security of the computer they manage meet the needs of the users. So madami, no? So without exceeding a set budget when doing so. So yan, syempre budget, hindi mawawala yan kapag mag-create ka ng isang system. And then to meet these needs, a system administrator may acquire, install, or upgrade computer components and software, provide routine automation, maintain security, policies, troubleshoot, train or supervise staff, or offer technical support for projects. So kung mapapansin nyo yung description niya, napakahaba. Di ba? Bakit? Kasi po, pag sinabi natin system administrator, parang covered niya na lahat ng mga to Parang ang nangyari over the time, di ba sabi ko kanina, ang role ng isang system administration or dating tinatawag siyang technician is parang all around. So meaning, kung ano yung mga ginagawa nito ni database administrator, network administrator, web administrator, or security administrator, dapat may alam din siya. Kasi parang ang nangyari ngayon over the time, yung ibang trabaho ni system administrator dati, pinag-iwahiwalay na, binigay na sa ibang sector. Kasi nga, sobrang loaded yung trabaho niya, hindi niya kaya yun pagka malaking company na yung sinusupport niya. Okay? So dito, for example, meron tayong scenario sa isang company, merong 50, less than 50 employees lang sa isang company mo. Ngayon, pwede natin sabihin na kaya ng sakupin ni system administrator yung pwedeng gawin ni security administrator, database, network administrator, or ni web administrator. As long as konti lang yung users o yung mga tao na kailangan niyang i-support. So siguro pag nag-exceed ka na sa 50, syempre kailangan niya na ng katulong, kailangan niya na ng team. Or pwedeng meron na siyang kasamang isang network administrator para siya na yung bahala sa mga cabling, security, pwede rin yun. Pero ang basic dyan, kung medyo nasa 100 na yung kailangan mong i-support, magkakaroon na yan ng web administrator and then network administrator. So syempre, pag mas malaking users or employee yung kailangan mong i-support, madadagdagan ka na ng madadagdagan ng ibang sector. Kailangan mo na dyan ng team. Okay? So, wala na. Last na yata yun. Okay, yun. Tapos na.